Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. So, ngayong araw na ito gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol sa issue, no? Issue, lagi tayong issue. Kasi alam ko marami mga chismusa. Pag-usapan natin itong issue dito ni Sek Maya. Sino ba itong si Sek Maya na ito? No? Ito'y asawa ni Pure Health. And kanina lamang sa premiere ni Kuya Val, no, one-on-one interview sa kay Pure Health, and doon sa dulo, nandoon si Sek Maya, sila, yung kwento ng buhay nila ni Pure Health no, na play, no. Ngayon, sino ba ito si Sek Maya na ito, na asawa ni Pure Health? At bakit nagkakalat di umano ng lagim dito sa loob ng kalingap? Pero bago ang lahat, no, mega love shoutout muna kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-uusapan, no. Nagkaroon ng issue, no, na doon sa live daw ni Sek Maya na meron daw mga paninira sa kay Carla. Ito yung mga sinasabi. Pinanood ko yung huling live, itong live na ito ni Sek Maya, no, deleted na yung kanyang live na yon, na kung saan doon daw may mga paninira itong si Sek Maya doon sa kay Carla. Sabi niya dito sa kanyang live, itong huling live niyang ito, wag daw suportahan si Carla. Ito yung mga naging issue. Isa sa mga naging issue doon sa topic niya di umano or naging usapan doon sa loob ng kanyang live, no. Itong sinabi daw niya na wag daw suportahan si Carla. And dito sa kanyang live na ito, huling live niyang ito, binanggit niya at pinabulaanan niya na hindi daw niya sinabi yung ganyang salita, na wag suportahan si Carla. Ang pagkakaalam ko kasi, no, itong si Pure Health, no, ito yung mga EDC ito, no, maka-EDC ito. Hindi ako magtataka kung ito man ay may katotohanan na sinabi dito ni Sek Maya, no, na wag suportahan si Carla dahil nga meron silang mga sinusuportahan. Ito yung nagiging problema. Ito sasabihin ko na. Itong nagiging problema dito sa loob ng kalingap dahil itong mga asawa nitong mga K-boys na ito, nitong mga kasama na ito ni Kalinga Prab, nandiyan dyan si Dr. Love. Asawa niya, nandiyan dyan, may channel. And, andyan si Jello Mags, yung asawa niya, meron din. Andyan si Red Sane, yung asawa niya, nandiyan dyan din. Ito si Pure Health, ito nga si Sek Maya. No? Ito ang problema. Dahil itong mga asa-asawa nila, nagkaroon ng mga channel. Natural ang itong mga K-boys na ito, may mga sinusuportahan ito. And yung mga asa-asawa nila, susuporta sila sa asawa nila na kung sino ang sinusuportahan na love team. Eh sino bang mas chismusa? Lalaki o babae? Itong mga K-boys na ito, malamang hindi ganun kachismuso talaga, no? Hindi kasing chismusan itong mga asa-asawa na ito. Ito yung problema. Dahil involved na dito sa kalingap itong mga asa-asawa nila, no? At naka-penetrate sila dito, no? Na nandiyan dyan mga laging nagla-live. Eh, chismusa nga, di ba, mga babae? Ano ba yung kanilang pag-uusapan din sa kanilang mga live? Ito yung problema dito. Na napayagan itong mga asa-asawa nitong mga K-boys na ito, no? Na magkaroon ng channel. At sila dito ang magiging magulo talaga dito. Lalo na involved na dito yung mga sinusuportahan ng mga love teams. Sabi niya, pinadelete sa kanya ang live niya. Okay. Bakit ipinadelete? Ang tanong dito. Bakit ipinadelete kung wala ka nga talagang sinabing masama doon? Eh sabi niya, kung siya lang daw, no? Hindi daw niya i-delete. Alam mo, sa totoo lang, it's a common sense, no? Kung talagang wala kang sinabing masama dun sa live mo, hindi mo i-delete. Paninindigan mo. Kahit sino pa yung nagsabi dyan na i-delete, sasabihin mo, i-review mo. Paki-review,
yung live ko kung meron nga ba akong sinabing masama talaga dito. Doon sa nag-utos sa iyo na i-delete. At bakit ka pumayag na i-delete yung live mong yan? Kung wala ka naman pala talagang sinabing masama. Kasi, ito yung magiging ano mo magiging ebidensya mo Ito ang magiging panlaban mo. Nasasabihin mong wala kang sinabing masama. Ngayon na wala kang maipakita doon sa live na yon na dinilit mo na di umano, wala na. Sino pang maniniwala? Hindi ka 100% na paniwalaan ng mga tao. Kasi wala kang ebidensya na ipapakita sa ngayon. Pwede mong depensahan ang sarili mo, pero wala kang maipakitang ebidensya na wala ka talagang sinabing masama kasi dinilit mo nga. At isa pang tanong ko dito, sino ang taong nag-utos sa iyo na i-delete yan? Diba? Sino ang tao? Kasi kung yung tao na yan, mayroong kinikilingan, tao na yan, bias na yan, may kinikilingan, na isang love team. Ito yung naging problema sa kanya. Pumayag siya na i-delete. Ngayon, sino ang maniniwala sa iyo na wala kang sinabing masama? Dito kasi marami siyang sinasabing mga issues kasi dito Kung ano daw ang mga nasabi niya doon sa live niya, yun daw kasi ang totoo. Sabi niya, totoo daw. Ang kanyang daw mga sinasabi daw doon sa kanyang live ay yun ay katotohanan. Yun pa naman pala ay katotohanan. Pero bakit ka pumayag na i-delete? Sa totoo lang bilang isang content creator, bilang isang vlogger, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-delete ng channel, ng video. Kasi pwedeng maka-apekto yan sa channel mo. Kaya kung mayroong mga issues na pwedeng yung video itinatago lamang yan. Hindi yan dinidelete. Pina-private lamang yan. Pero bakit ikaw dinilit mo? Di ba? Pwede mo naman i-private yung live na yon para pagdating ng araw, magkaroon ng issue. Ngayon, kagaya nito na mayroon ng issue ngayon, pwede mong i-review yon. Pwede mong pakinggan ulit yon. At ipakita ulit sa tao, ito yung live ko na yon. Wala akong sinabing masama dyan. Wala akong paninirang sinabi kay Carla. Ganun lang kasimple. Hindi ka agad-agad pwedeng i-delete yung live, or yung video sa loob ng YouTube. Kaya maraming options dyan delete, private, unlisted. Maraming options dyan. Kaya nakakapagtaka, bakit ka pumayag na i-delete at bakit mo i-delete? Pwede mong i-private yan. Tungkol sa package, ang package daw ay para talaga kay Jomar. Kay Jomar Carl. Ito daw yung mga naging issue din daw doon sa live niya yung pinag-usapan patungkol kasi doon sa package, na may mga nagtatanong daw na bakit daw yung kay Carla dalawa lamang? Bakit halos lahat kay Jomar? Kasi nga daw kay Jomar daw talaga yung package na yon. Ang sabi daw niya, maintindihan daw yun ni Carla. Kasi mabait at mahabang pag-iisip ni Carla. Kaya yun daw yung sagot niya kung bakit dalawa lang daw yung kay Carla. Pinalilit daw yung live niya kasi na-stress na daw yung isa. Yun. Ito yung sagot niya. Pero hindi niya pinangalanan kung sino yung taong nag-utos sa kanya na i-delete. Pinadelete daw yung live kasi nga na-stress na daw yung isa. Siguro si Carla yung na-stress yung sinasabi niya dito. May nagsumbong daw na sinasabi niya na laging may kasamang lalaki si Carla. Ito na. Chismosa kasi talaga mga babae. Dito sa live niyang ito, dalawa nang lumalabas na chismis. Na kanyang chinichismis. Huwag daw suportahan si Carla. Itong pangalawa, may nagsumbong na sinasabi daw niya na laging may kasamang lalaki si Carla. Ito dalawa ng issue dito. Ang kanyang paliwanag dito, sabi niya, oo, meron daw kasama si Carla. Pero hindi na lalaki, pero hindi daw lagi. At yung kanyang kasama daw na yun, mga pinsan ni Carla. Problema talaga ito. Problema talaga ito sa mga asawa nitong mga K-boys na ito.
May sinasabi siya na kesa doon sa isa, mas pipiliin si Jomar. Ito rin isa pang issue na ito. Parang tatlo ang issue na nakikita ko dito na kanyang chinismis dito sa live niyang ito. Una, yung sinabi daw niya na wag suportahan si Carla. Yung pangalawa, meron kasakasamang na may nagsusumbong daw na sinabi daw niya na laging may kasakasamang lalaki si Carla. Pangatlo, yung sinabi daw niya na may sinabi daw siya na kesa doon sa isa, mas piliin daw si Jomar. Si David daw yung kanyang tinutukoy dito. Sinabi daw niya na kesa doon sa isa, mas si Jomar ang piliin ni Carla. So parang nilalaglag niya dito si David, no? Wala daw siyang inggit. Sabi niya dito, wala akong inggit sa kay Carla. Sabi niya, well, si Carla ba naman kumpara sa'yo? Ito yung problema. Ito lang talagang nakikitang kong problema dito. Doon sa ano ni Berador, sa upload ni Berador, no, patungkol dito sa issue na ito. Sinabi ni Berador, no, na hindi na niya makita yung live na yon ni Sek Maya kasi deleted na nga, no. And sabi niya, may mga nagsasuggest daw na paakyatin sa Karaba si Sek Maya para magpaliwanag, no. And ang sagot dito ni Berador, hindi daw niya pwedeng paakyatin sa Karaba kasi wala daw siyang ebidensya na nagpapatunay na may sinabing masama laban kay Carla itong si Sek Maya. Para sa akin, no, meron kang ebidensya o wala na maipakita, kailangan din magpaliwanag doon sa taas doon sa Karaba itong si Sek Maya kasi meron siyang issue. Wag natin piliin Wag natin piliin yung mga taong paakyatin natin, nasasabihin natin na yung mga may ebidensya lamang, no. Issue kasi ito eh. Ang pinaakyat doon sa Karaba para maliwanagan ang lahat, no. Hindi yung pipiliin natin, sasalain natin kasi wala tayong makitang ebidensya eh, no. Ang pinag-usapan dito may issue. May lumalabas na issue dito sa kay Sek Maya na kinakailangan niyang magpaliwanag doon sa Karaba. Na kinakailangan siyang tanungin ng mga nasa loob ng Karaba kung may katotohanan nga ba ito at pwede siyang tanungin. Bakit mo dinilit? Kagaya dito sa mga tanong kong to. Bakit mo kailangang i-delete ang live, ang video? Na may mga options naman doon na private, unlisted, no? Bakit kailangan mong i-delete? At sino yung taong ito na nag-utos sa iyo na i-delete? Para walang maging ebidensya? Ito ba yun yung rason? Kaya dinilit yung video? Ganun kasimple, no? Kaya nga may Karaba, di ba? Para paakyatin at doon magpaliwanag. Hindi natin paakyatin dahil wala tayong ebidensya na nakita na may sinabing masama. Hindi ebidensya yung pinag-usapan dito, issue. Issue ang pinag-usapan dito para maipaliwanag niya, hindi doon lang sa kanyang channel siya magpapaliwanag, kundi dito sa Karaba siya magpaliwanag. May katotohanan ba ito? Kasi maraming questions na pwedeng itanong sa kanya, no? Na hindi yung dyan lamang sa YouTube niya siya magpapaliwanag kung anong gusto niyang sabihin. Kailangan may mag-interrogate din sa kanya kung bakit nga ba ito nangyari. Kung may katotohanan nga ba talaga ito. Ulitin ko, kaya nagkakaroon na ng problema sa ngayon dahil nga dito sa mga K-boys na ito na pinayagan na ang mga asa-asawa ay magkaroon ng channel. At ang ginagawa nitong mga asa-asawa na ito, nandiyan dyan nakababad sa pagla-live. Chismisan ng chismisan, bulungan ng bulungan. Ginagawa yung trabaho ng kailang mga asa-asawa na nandiyan dyan nagbubulong-bulong para lamang may magpalipad din sa kanila. Ganun kasimple, ito yung nagiging problema dito. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay.
Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mudumaan ka naroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.